Umako tayo sa Malacanang. Abay, Malacanang deadma sa pagpalag ni dating Press Secretary Sala Panelo at sa pagtanggal kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio sa National Security Council. Sa National Security Council pala, Ms. Lete, kasama pala rito ang Senate President, House Speaker. Akala natin yung mga former President lang, mga ayun, of course, sa VP, sa Defense, sa NICA, ISAP, ayan. Abay, kasama rin pala ang ilang congressmen dito, mga kaibigan. Pati meron pang tatlong deputy speakers, ha? At maging yung mga chairman ng iba't ibang committee like siyempre National Security, Defense, ano pa ba? At siyempre, of course, ang Defense Secretary, ang AFP Chief, at maging ang Department of Foreign Affairs. Abay, kasali pala sa lito. Pero ang tanong, kailan ba kinukonvene itong National Security Council? At paano nga ba ba't binuhay? Ayan, ba't nireorganize itong National Security Council? Inalis na ang mga dating mga presidente. Samantalang sa buong daigdig ganyan. Yung National Security Council na mabigan, former president, kasama yan. Ha? Naalala po niyo nung pinaraid ni Obama si Bin Laden. Abay, bago pala isinagawa yung raid dun sa Pakistan by Afghanistan. Abay, kinonsulta man ni President Obama noon si former President George Bush. Ganyan po, mahabigan ang pangalaga sa national security. Anyway, alamin nga natin ang report mula kay Aris number 14. Abay, pero obvious. Siyempre nga naman kung may mga threat ang Vice President sa First Family, ha? Abay, mukhang doon nag-ugat Secretary Panelo, ha? Yung threat ng Vice President sa Presidente Marcos at First Lady at Speaker Romualdez. Kaya nabuo itong in-reorganize itong National Security Council through Executive Order number 81. Daming bayan. RH number 14. Let Narciso mula sa Malacanang, please come in. Let. Lakay deadma ang Malacanang sa pagbatikos ng isang opisyal ng dating Administrasyong Duterte sa pagtanggal kay Vice President Sara Duterte sa National Security Council. Unang tinawag ni dating Presidential Spokesperson Salvador Panelo na malinghakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-alis kay VP Sara sa NSC. Nagpapakitaan niya ito ng maruming pamumulitika at may tuturing na panibagong aksyon para sirain ang political star power ng Vice Presidente. Sabi pa ni Panelo, isinama lamang sina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Joseph Estrada sa mga inalis sa NSC para pagmukhaing hindi pinupunteriya si VP Sara. Gayunman, sinabi ng palasyo na hindi sila maglalabas ng pahayag kaugnay ng mga patutsada ni Panelo. Lakay? Ayan, so kailan maging effective yan, Ms. Let? Epektibo na lakay pagkatapos ng publication sa official gazette. Ayan, so paano yan, Ms. Let, na saan ba nagugat ito? Ito ba dahil sa banta ng Vice President sa buhay ng Pangulong Marcos, First Lady at Speaker Martin Romualdez? Hindi natin masasabi yan lakay dahil ang tanging pahayag na sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin ay para gawing mas episyente at epektibo daw ang membership ng NSC. Ayan, masyado rin maingat ang Secretary Bersamin, ha? Kasi kung iba dyan, siguro kung si Secretary Harry Roque ang magsasalita dyan, pinagbabaan ng presidente. Di siyempre, ganon yan. Alangan na matutulog. Alangan na matutulog kami sa pansinan. Pero iba ang Apo Lucas Bersamin, masyadong diplomatic
diplomatic. Ayan, dapat diplomat ito eh, ha? Pero kay mga... Sabi niya, may kapangyarihan naman daw yung presidente na magdagdag ulit ng mga miyembro at advisors kung sinakailangan. Pero sa ngayon daw ay kinukonsiderang hindi relevant ang vice-presidente sa mga responsibilidad ng NS. Kung mga barakong spokesman dyan, aba, binabantayan kayong papatayin eh. Isasama pa yan sa nagbabantay, isasama pa sa National Security Council. Di malalaman na lahat ng plano. Ganon yun eh. Anyway, at least kaya lang ng presidente Lakay. pero ito senyales na talaga na wala na talaga, ha? Kumbaga sa magkumpare sulian na ng kandila, Miss Let. Ayan. Mukhang yung naging pahayag pa ni Presidente John Lakay, di ba? Never say never. So, tingnan natin. Well, sana nga, ayan, malay natin, ha? May mga pagbabago, pero sabi nga malalim na ang Sa ngayon, mukhang malabo pa. Kung sa ngayon. Ayan, si Manong Chavit, sumurrender na dyan eh. Kumbaga, malalim na ang sugat, Miss Let, kaya mukhang hindi na kinaya ng powers. malabo na ang unity team ng Marcos at Duterte group sa ngayon. Anyway, maraming salamat, Miss Let. Teka muna. Balik sa'yo, Lakay. Anong schedule ng Pangulong Marcos ngayong unang araw ng trabaho ngayon? Back to work? Monday? Pero private meetings ang schedule ng Presidente Lakay. Hindi binanggit ng Malacanang kung sino ang mga ka-meeting ng Presidente ngayong araw. Ayan, okay. Maraming salamat, Miss Let, mula sa Malacanang. Good morning, balik sa'yo, Lakay. Let Narciso mula sa Malacanang, RS number 14. DZRH